Ayon sa tiebreaker times at ng spin, si Greg ay nilagay ng Manila Stars sa kanilang reserve list at handa nang maglaro anytime na bumalik si Greg dito sa Pinas. Tama ang dinig nyo, Greg Slaughter. Mas ginusto pang maglaro sa MPBL kesa PBA. Magnolia Hotshots, mas naglalaway pa ngayon kay Arvin Tolentino dahil sa kanyang amazing performance laban sa TNT at dinala niyang NP sa kanilang ika-4 na win streak. Ang problema ngayon ng Magnolia, sino ang ipapalit nila kay Arvin? Gayon si Calvin ay hindi nila papakawalan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa upcoming season ng MPBL na mataan ng spin na si Greg pala ay nilagay sa reserve list ng Manila Stars. So ibig sabihin si Greg ay uuwi na ng Pinas para maglaro, pero this time hindi nga lang sa PBA. Nung una, akala ko nga sa Converge, pero yun pala sa MPBL. May balita akong narinig na si Greg ay kinukuha ng Converge para magkaroon ng 7-footer na sentro. Sa totoo lang, ayos sana yon kasi at least magkaroon man lang ang Converge ng panlaban sa ibang big man, kasi si Greg kahit paano may experience siya kung paano labanan ang mga quality big man kasi galing din siya sa isang caliber team. At para sa akin magandang desisyon ang pagkuha ng Manila Stars sa kanya. At hindi na ako nagtataka kung bakit si Greg ayaw pa rin maglaro sa PBA kasi una, ang daming issue na nadawit siya na sobrang gulo. Dahil sa mga trade rumors, nag-away pa nga sila ng isang sikat na writer na si Snow Badua, diba? Tapos ngayon, na nagkatotoo ang bali-balita sa kanya, napunta siyang Northport. Tapos si Greg ay nagkaroon rin ng napakaraming issue sa Northport nung binabangko lang siya ni Coach Pido. Tapos nagka-problema pa dahil ayaw siyang palaruin sa last minute. Tapos pinakahuli, yung humihingi daw si Greg ng malaking sahod mula sa kanila na ang totoo, delay pa nga raw at hindi umaabot sa standard maximum salary na isang veteranong player. Kaya hindi mo rin masisisi si Greg na ayaw na niyang bumalik sa PBA kahit bagay naman siya sa Converge. Ngayon nakareserba naman pala si Greg sa Manila Stars, imposibleng nilagay lang nila yan nang hindi nila pinaalam sa kanya. Meaning, kung nakareserba siya, palalaruin talaga siya once na makauwi si Greg. At ibig sabihin din ang kontrata ni Greg ay matatapos na ngayong B-League season. Kung tama ang dinig ko, malilate lang ng konti si Greg sa MPBL season. Patatapusin lang daw ang kontrata niya sa Fukuoka. Noong una, ayaw ko maniwala kasi hindi pa naman nire-release ng Fukuoka ang official statement nila sa kanilang official page kung ito na ba ang huling kontrata ni Greg. Actually, matagal ko na nabalitaan na papakawalan na si Greg kasi may nakita daw silang mas mabilis at mas shooter na big man. Pero hindi ko akalain na mangyayari pala talaga. Anyway, wala namang masama kung maglalaro siya sa MPBL. Nandiyan naman din ang ibang former PBA players. Antayin na lang natin ang final announcement ng bawat kampo. Tara, next update. Naglalaway na po ang Magnolia Hotshots kay Arvin Tolentino dahil sa kung paano dali ni Arvin ang Northport hanggang sa ika-4 na win streak at ang kalaban nila TNT pa. Biruin nyo, 29 points po ang naitala ni Arvin. Talagang pinatutunayan niya sa lahat na bagay siya ilagay sa mga caliber teams. Kapag nakuha ng si Arvin ang swerte naman nila, kailangan lang nila makipag-deal sa kanyang injuries kasi medyo injury prone ng konti si Arvin. Di ba umuusok yung balita dati na si Calvin ang ipapalit sa kanya? Umatras ang management na ibigay si Calvin dahil sa kanyang defensive prowess at hindi din injury prone si Calvin. Pero kung sa shooting, tiyak mas malaki ang tulong ni Arvin. Dahil nga umatras ang Magnolia, ang problema nila ito. Sino ang ipapalit nila kay Arvin? Maarte pong MP ngayon kung alam nyo lang. Kung hindi lang naman si Calvin ang ipapalit, gusto nila Paulie or Ian Sanggalang. Ayaw din nila ng future picks kasi marami naman daw silang rookies. Paano makukuha ng Magnolia? Si Arvin yan. Ang mga posibleng option, si De La Rosa na may kasamang future picks or si Fukuda na may kasamang 2 future picks. Kung ako sa Northport, much better na lang na wag silang pumayag. Ang ganda na ng takbo ng franchise nila ngayon kasi unti-unti na rin sila nagiging contender. Maganda din ang pagkakabuo-buo nila ngayon at tumataas ang kumpiyansa nilang lahat. Last conference, isa sila sa mga nasa top spot at simula nung dumating si Arvin sa kanila, nag-improve na rin ang standings nila at mas nag-i-improve pa itong lalo kasi gumaganda ng kanilang chemistry. Kapag nasira ito dahil sa kakatrade nila ng mga players, parang wala silang pinagkaiba sa Blackwater at Terra Firma. Good job Arvin, at siguro masasabi ko na mas bet ko na dyan na lang siya sa Northport para maging balanse naman.